Ito ay 60 kilometers na lamang, no? Tayo na sa Santa Cruz, Ilocos Sur na. We are already in Santa Cruz, Ilocos Sur. And we can see that the distance of the lead group against the peloton is now at only a minute and 36 seconds. A minute. Magpapabuka na yan ng baga. Ito na nga, nakikita natin talagang tumatayo na. Kahulugan po dito talagang medyo matarik din itong ating kanilang rutang binabaybay. So ito na, medyo unti-unti na silang nagpapakalasan rito dahil kapag ikaw ay hindi makasabit rito, pwede ka talagang maiwanan kaagad sa umpisa pa lang. So ang ating magiging finish line dito, partner, paakyat, ano? So nakaahon ito. So hindi masyadong magiging matulin ang ating mga siklista. Exactly how we ended yung ating finish line dyan sa kanton, ano? Ganun na ganun, no, ang mangyayari dito sa ating finish line sa Cervantes dito po sa Besang Pass. So JP Olarte, tapos na siguro yung kanyang mission na dahil nakita natin na kumakalas na siya. Medyo delikado talaga kapag pagdating na sa araw dahil di talaga lahat makakasabay. Pero baka sakaling pwedeng umatras lang muna siya sa peloton rin. So we have 244 meters na lang hanggang sa ibabaw nitong ahon na to. Makikita natin dito kung mukhang meron tayong umangat. Meron tayong KOM dito. Sino ang unang tatawid sa KOM? Mukhang Mark Ryan Lago, Ryan Tugawin and Jonel Carcueva yung nakakuha dito sa ating first KOM. At ayan, yung ating pitong na lead group, anin na lang ho to. This is a group of 6. Meron na nga hong bumitaw dito, no? Meron nang bumitaw. Tignan natin kung babalik pa itong si JP Olarte ng 7-Eleven Click Road Bike Philippines. Let's see. Isang rider from Timbang Kasinan. So sa pormahan pa lang, sa pidalan pa lang ay kilala namin. Ito ngayon ang climber ng Pangasinan na si Danny Harabata. Talagang naghahabol siya dito sa ating breakaway at maipakita naman niya ang kanyang talento at kalakasan pagdating sa ahon. So ito, medyo wala nang gustong magtrangko sa kanila dito. Si JP Olarte, medyo kumalas na siya dito. Siguro sabi niya, tapos na yung aking mission rito. Kung baka kailangan ko munang bumalik rin sa peloton dahil para tulungan yung aking mga kakampi. So ito, itong anim na to, partner, kung abangan natin kung sila naman, no? Sila naman yung anim na susubok, makabakbak, makabaybay. Nauna dito sa ating finish line. So ito si Danny Harabata ay champion ng Larga Pilipinas Under 23 kung saan ay pinatag niya yung Sitio Baag na talagang marami sila, yun nga lang talagang pinakalas niya sa ahon. At isa pa sa mga talagang kakayahan o panalo Natin ay napakatinding ahon ang kanilang pagdadaanan, lalong-lalo na pagdating ng final 30 kilometers. So sa peloton natin, sa breakaway natin, parang inaantay na lang talaga nila ang peloton na dumikit kaya hindi na talaga sila nagpupursige pa rito dahil alam naman nila na kapag dito pa lang mag-uumpisa na sila na talaga mag-iipon ng lakas. So nakikita natin at napapansin natin, coach, na talagang medyo bumabagal ang takbo nito ang ating mga 7-mang breakaway traveling speed of 24 kilometers per hour, 43 kilometers away from the finish line. Sino kaya dito ang babaklas sa ating 7-man breakaway? Aabutan kaya sila ng ating peloton or sila na ang magpapakalasan hanggang dito sa Besang Pass? Abangan natin ano yung pagbabalik naman itong si Harabata na sumusubok na makadikit. Ayan na, ayan na ba? Nakapasok na ba? Si Danny Harabata na ba? 8 na ba to? Bibilangan natin, unofficially nakapasok na nga itong si Danny Harabata dito. And I think we already have an 8-man lead group heading to the final 42 kilometers before the finish line. So abangan natin to ngayon dahil kakadikit lang niya, dapat tutok na muna siya dyan, aantayin niya na talagang meron, magdadala rin dahil kapag dito naman sa lalabas na siya dito, medyo mauubusan din ito dahil napakahaba pa ito. At ito nga, it's official now, we have an 8-man lead group. 8-man lead group na ho, nakikita natin dito. Ito ang ating elevation, makikita nyo sa atin ng mga screens. At tumataas na nga yung average gradient natin dito, 9.1%. 9.1% na ito.
So, tama po ko. Sa talagang nakikita, medyo tumitingala. Tumitingala na yung ating kakalsadahan dito sa road going to the finish line dito sa bayan ng Cervantes. So ito parang hindi napapagod ito si Danny Harabata sa kanyang pag-jump dahil siya pa yung nagdala ng trangko na dito sa kanilang 8-man breakaway. So let us see what is the difference. Ito lumabas na 1 minute and 30 seconds to. A minute and 30 seconds lumaki ng bahagya. Nagiging kalamangan dito ng ating lead group against the peloton. 1 minute and 30 against the 8-man lead group. Marami-rami ho ang nandun sa peloton. Kanina pa ho, pag alis natin ng kanton, di na ho naghiwa-hiwalay ang ating main peloton. Ganon din ho ang ating 7-man lead group na natagtaga naman nitong si Danny Harabata pagpasok ho natin dito kung saan tumitindi ang ating pag-ahon. So napaka-aggressive itong si Danny Harabata ngayon na nagpapakitang gila siya pero masyado pang maaga ngayon. Dapat ay talaga hindi na muna niya nilabas yung kanyang lakas at kasama ito si John Mark Hamingaw sa ating 8-man breakaway. Junel Carcuiba, JP Olarte, Mark Ryan Lago, Marvin Mandak, Ryan Tugawin, Danny Harabata at Lunin Mikael ng LCW. At itong ating mga katanungan ngayon, partner, this is the big question. Nasaan? Etong si Ivan Anisimov. Nasaan? Etong si Nikita Sulchenko at si Yusef Ibrahim. Of course, hahanapin pa rin natin, no? Walang araw, walang oras na hindi natin hahanapin. Etong si Dayong Chu. So ayan o, ayan ang ating mga grupo dito pero hindi ho safe. Hindi ho safe ang kanilang kalamangan because anytime mo, kaya kong pumadyak ng napakatindi ng ating mga foreign riders at makabalik dito sa labang tatrangko sa isang grupo. At sabi nga natin, kakapasok lang itong si Danny Harabata pero siya na tumatrangko dito sa 8-man lead group natin. So tama nga po yung boss, talagang hindi pa safe ang kanilang kalamangan dahil dito sa may part na to Coach Alan, pero marami pang lusong dito nadaanan namin ito kanina ni White Mix, maraming pakiwal-kiwal na lusong kaya may possibility dito na dumikit yung ating peloton at mag-uumpisa talaga ang kalbaryo ng ating mga siklista pagdating sa mga last 26 kilometers. At yun ang ating mga abangan dito, partner, no? Ang ating oras, almost 11:30 na ho ng umaga. Dito talagang nagsisikap itong ating mga cameraman, itong ating mga team, ating mga direktor na talagang pagandahin. Bagamat talagang meron tayong mga kakulangan sa signal, nagkakaroon tayo ng mga dead spot dito sa kabundok dahil sapagkat ito'y kabundukan po ito pero ginagawa po ng buong team ng Signal TV na maipakita at maayos namin napakahirap pong isa-isahin, no, ng inyong mga pangalan. Ngunit as of this moment, kaya namin isa-isahin kung sino hong nandito sa atin hong 8-man lead group. Kasama itong si John Mark Hamingaw, Junel Carcuiba, JP Olarte, Mark Ryan Lago, Marvin Mandak, Ryan Tugawin at Danny Harabata at si Lunin Mikael ng LCW. Grabe parang si Danny pa rin ang humahatak rito ngayon. Parang hindi siya napapagod. Pwede rin siyang talagang magtyaga dyan para lalayo naman itong si Junel at saka si JP Olarte na talagang kailangan ng tulungan rin. De Sancho, 34 kilometers lang to, partner, at 34 kilometers lang to. At namamayagpag pa rin dyan tumatrangko distansyang 77.7 ang ating elevation dito 600 meters at ang ating average gradient dito is 9.5%. Hindi pa masyado nakatingala to kasamang Danji with 23 kilometers to go before the finish line. So ito tuloy-tuloy pa rin itong breakaway natin rito. Kumbaga siguro sa mga last 15, hindi natin alam kung kakayanin pa ba ni Danny yung kanyang pagtatrangko. So we have 22 kilometers away from the finish line. Wala nang puknat itong ahon mga kaibigan. 15 kilometers per hour na lamang ang tinatakbo nitong ating mga 8 breakaway dito sa harapan. Aabutan pa kaya sila ng ating peloton dahil ang kanilang agwat 3 minutes and 30 seconds na lamang ang kanilang agwat. Ang kanilang time gap between the breakaway and the peloton.
sa ating peloton na kaya pa kaya sa mga LCW, lalong-lalo na etong si Nikita Solsenko at saka si Ivan Anisimov at saka si Joseph Ebrehen na talagang nakaposisyon pa kaya sila at meron pa kaya silang lakas dito sa Stage 3 Tour of Luzon. So medyo talaga maaga pa. Kalkulado naman yan eh. Kalkulado ito ng ating mga big guns ating binabaybay patungo dito sa ating sa finish line dito sa Besang Pass. Lumilingon-lingon na at ito may mga lumalabas na tayo dito sa ating peloton ngayon. Naghabol at nakikita nga natin dito ang rider number 22. Ito nga si Pio Lugto ng MPT driver na solo na naghahabol doon sa ating breakaway at nasa likod naman niya ang rider from Pangasinan itong si Julian Matthew Mejia. Partner, dalawang taga 7-Eleven, dalawang taga 7-Eleven na nandiyan sa ating lead group. At parang kani-kanina pa, no, hindi na nawala. Etong si Melvin Corpus, tama ba yon? Oh, tama yan, Kos. Dahil nga, inaantay rin talaga ni Corpus yung tamang timing. Dahil nga, siguro napaisip niya na kapag ako naman nasa harap, baka maulit yung nangyari niya sa taon ng 2025. As you can see right here, ayan o. Ayan, hindi nag-iiwa-hiwalay. Pumoporma hong pumunta sa harap. Ito hong siklista ng 7-Eleven. At ito rin hong nasa likuran kanina ng Standard Insurance, no? Ito si John Mark Kamingaw. Pumoporma tinitingnan natin kung susubok pumunta at rumangko dito si Kamingaw. So ito ngayon, abangan natin kung sila ba lahat tatapos o may kakalas ba sa kanila dyan. Dahil nga si Danny Harabata talagang siya ang nagpapatulin, siya ang humahatak rito kahit pagod siya dahil galing siya sa jump. Pero nakita natin rito na meron talagang pinapakitang sakripisyo talaga dito sa team naman itong si Danny Harabata. And ito ang rider, no? Itong mga rider na humahabol dito, partner. MPT driver. Itong si sa Orion Cement ng Derena. Tatlong oras na ho tayo pumapadyak. At hindi ho naghihiwa-hiwalay ang ating 8-man lead group dito, partner, ha? Hindi sila naghihiwa-hiwalay. Kanina pa nung makasali itong si Danny Harabata. Totoo yan, Kos, dahil nga siguro kapag hindi ito lumikit, baka pwedeng umatras ng tuluyan na to dahil hindi mo rin talaga pwedeng haharap ka dyan dahil kapag ikaw ang haharap dyan, pwede ka talagang matamaan at saka syempre dahil galing nga sila sa patag ay talagang tinamaan na sana, yun nga lang dumikit itong si Danny. Mukhang talagang napakalakas talaga. So makikita nyo, no, 804 meters above sea level na ho tayo dito. Napakataas na ho nito. Ito, nakatutok pa rin tayo. Ito ho, MPT driver, Mike Lugto, number 22 ho to. Lone chaser, partner, ha? He is the lone chaser as of this very moment. Palapit na tayo ng palapit dito, partner. Pabagal na rin ang pabagal ang pagpadyak ng ating 8-man lead group. Pero palaki na ng palaki ang nagiging diferensya dito. Palaki na ng palaki. Let us see what is happening on the ground. Ito na, hinahanap natin ang yellow jersey bearer. Partner, kumain na to dito kay Mike Lugto. Kasama na si Nikita Solsenko dito sa ating chase group. So ito, nasa likuran na yung yellow jersey na si Nikita Solsenko. Ito na yung inaabangan natin kanina. Kanina pa natin hinahanap. Ito na, si Lonin Mikhaelsen. Tinatanong na niya dito yung kanyang kakampi. Nakakabulaga ang ating mga foreign riders. Will this be the same game plan? No, ito nang nakikita na natin dito, partner, no? Medyo struggling na ito si Mike Lugto. Okay, ito na nga mga kaibigan. Ito na yung sinasabi ko. Ito na ang magkatunggali. Si Antoine Habi and Nikita Solsenko. Kumapit na. Andito na sa ating breakaway sa last 9 or 10 kilometers to the finish line. Hindi nakakapit itong si Piolo Lugto. At ito naman si JP Asio, si Ronald Kita ngayon na nagpapakita ng lakas din siya rito dahil nga kailangan niyang dumikit dito sa mga nasa harapan para makakasama rin siya doon sa breakaway. Tututukan natin dahil palit na ho ng palit ang ating distansya patungo dito sa finish line. Almost 9 kilometers na lang ho to. Pataas ho tayo ng pataas dito patungo sa Besang Pass.
bumabagal na at ang ating ibang siklista na kanina pang nakasama sa ating 8-man lead group. Ayun no, medyo na-overtake na no? Itong si John Mark Camingaw ng Standard Insurance. Unti-unti na nagkalasan yung ating mga nasa breakaway, pati na rin si Ryan Tugawin, kumalas na din. At Isang magandang pagkakataon ho ang biglang naiumang ho dito kay Nikita Zulchenko. Biglang kumawala, hindi natin napansin na tumagal doon sa Chaser Group at bigla na lang kumain sa kalamangan ng ating 8-man lead group. Pero animo to, nagkabago-bago na ho. Nawala na ho ang tatlo doon sa 8-man lead group at pinalitan nitong si Nikita Zulchenko at saka ito si Antoine Habi. So medyo kumakalas itong rider from Go for Gold na si Mark Ryan Lago sa 6 na kilometro na lang ho to. This is just 6 kilometers to the finish. At namamayagpag itong 5 siklista na nakikita natin ngayon. At nandiyan ang yellow jersey bearer na ni si Nikita Zulchenko. so nandito lang nga tayo sa ating nagkakaabang-abang na pangyayari natin ngayon. At ito, kumakalas na rin itong si Lunin Mikael ng LCW dahil hindi na niya kayanan yung hatak rin ni Anton Happy ng Team 7-11. Ito na unti-unti na rin kumakalas. Ito si Marvin Mandake. Tatlo na yung ating nasa harapan. Junel Carpiba, Anton Happy at saka itong si Nikita Zulchenko. So mukhang napag-iiwanan dito sa likuran ng ating mga top ranking riders. At palapit na tayo ng palapit sa ating finish line. 2 foreign riders ang nasa harapan at mag-uunahan sa finish line. Itong si Habi at itong si Zulchenko. So makikita po natin mga kaibigan sa mga hindi nakakalaman. Yung kulay pula itong si Anton Habi at yung nakadilaw naman ang ating yellow jersey wearer na si Nikita Zulchenko. Kitang-kita po natin sa drone shot ng ating mga ka-team dito sa Signal TV. Talagang nabigyan tayo ng magandang coverage kahit na medyo talagang bulubuntukin itong ating rutang binabaybay. Nikita Zulchenko ang ating number 1 as of this moment sa ating individual classification. Wala ho magiging problema, wala magiging pagbago para ho dito kay Nikita Zulchenko. Ito na lang, ito talaga ang ating abangan dito kung sino ang magiging stage winner dito kay Antoine Habi o si Nikita Zulchenko. Napakainit yung ating laban ngayon, pero yung dalawa ay nag-iinit sila dito ngayon dahil ito yung panahon rin na talagang sila dito ay tama yung kanilang nagawaan. Last 3 kilometers to the finish line tayo dun, coach. Medyo talagang abangan natin kung sino ang unang tatawid sa ating finish line. Pero meron pa bang plano at meron pang kakayahan ang ating peloton na makahabol dito sa ating 2-man lead group. So we correct lang po ayon po dito sa ating meron tayong 3 kilometers na kumbaga dito sa ating kakalsada na nakita natin yung marker na 3 kilometers pa to the finish line. So ito yung ating chaser 2, 4, 6 riders, 1 minute and 15 seconds. Rider number 1. Ito meron dito Malaysian natin, Ronnie Lankita. Dito mga kaibigan, itong si Ronnie Lankita, Marvin Mandak. Itong si Michael Lunin. And Jonel Carcueva. Mukhang ito yung ating white jersey. Mukhang andito yung ating white jersey na si Al Ripay. Na dito sa ating second group. So ito, meron tayong second group dito dahil nandito ang white jersey natin na si talagang Yusuf kumbaga hindi siya pumapayag rin, kumbaga dahil meron siyang kakampi sa harap, kumbaga siya naman dito ang magkukontrol rin. So magandang labanan to. Yan na nga sinasabi ko mga kaibigan, mukhang uma-advance na ito kasi Antoine Habi, iniiwanan niya na itong kayang kasama sa breakaway na si Nikita Zulchenko. Umaatbas sa mga 10 to 15 meters na ang inilalabang itong si Anton. Naiwan pa ni Anton Habi mga kaibigan. Samantalang Nikita Zulchenko nakaupo lang. Tingnan natin kung makakadikit pa ba itong si Nikita Zulchenko dito kay Anton Habi. So talagang nag-usap-usap silang dalawa kanina dahil ito sa'yo yung stage winner, akong bahala sa'yo, hatakin kita basta't ito naman ay hindi makakainan yung aking oras. So ayan na nga, silang dalawa pa rin ng ating nasa lead group dito. Palapit na tayo ng palapit. Ngunit meron pa rin 1 minute and 15 seconds away na kumakatok. Ito ang ating chaser group. Napalayo na ng gusto ang ating nasa peloton. Now all eyes is really on these 2 riders right here. Anton Habi
Antoine Happy of Team 7-Eleven and LCW Nikita Shulchenko wearing that yellow jersey. At lumalaki na ang naging kalamangan dito ni Antoine Happy. So ito, umaangat-angat pa siya kanina at talagang meron pa siyang lakas, meron pa talaga siyang kakayang umusad dahil ang iniisip niya dito na talagang kailangan na niyang kumuha ng oras para naman kung sa ganun ay makakadikit siya dito kay Nikita Shulchenko. Pinatag rito yung ahon ng Cervantes nito ni Anton Happy na kung saan parang maning-mani lang niya dito yung kanyang ginagawa dahil dito medyo malamig ang panahon, lamang sila dito ngayon. Alamig ng weather itong si Antoine Happy ng Team 7-Eleven. Kumawala na siya dito kay Nikita Shulchenko. Partner at kumakawala. At tuloy-tuloy ang magandang nagiging pagpadyak dito nitong si Antoine Happy paakyat dito sa Cervantes kung saan doon ang Besang Pass Monument. Last 200 meters away from the finish line. Rider number 35, Anton Happy of 7-Eleven League, Road Bike Philippines. At partner, ito ang ating papangatlo dito. A Pinoy rider partner, a Pinoy rider. Ito ho, si Ronnie Kita number 32 ho ng Team 7-Eleven. So ito na mga kaibigan, ang ating pangatlong dumating dito sa finish line, the pride of Kamiling Tarlac, ang ating gold medalist, walang dilito pa, Ronnie Kita ng 7-Eleven Road Bike Philippines again and again. Bristol, Ronnie Kita, at ito sumusunod mga kaibigan, Malaysian rider natin itong si Yusef Al-Rifai ay sumusunod na mabawasan ang oras na kinain niya kay Anton Happy. Ito na mga kaibigan, papasok na to, Malaysian rider, and itong si Yusef Ibrahim Al-Rifai. And here they are safely. No, itong si Al-Rifai at ang Malaysian rider. At ito pumapasok na ho ang ating ibang mga nakakasama. Tinutulak ko ng napakarami nating mga supporter pagdating nila sa finish line partner. Halos wala ng lakas. No, ang ating mga siklista dito, kulang na lang ho. Itulak sila ni Asit Taulaba. Paakyat ho. At talaga naman ito yung, ayan ho, yan ang ating sinasabi. No, nagkakatulungan, tinutulak na ho. Pagdating ho dito, halos wala na ho nagiging lakas ang atin hong mga siklista. Napakatindi pagsubok ko ang talagang pinagdaraanan no, ng ating mga siklista patungo ho, first time ever in 71 years of Tour of Luzon, tayo ho'y nakatahak at nakaakyat dito sa tinaguriang monumento ng dito sa bayan ho ng Cervantes. So Marvin Mandak din ang talagang lumalaban sana. Yun nga lang talagang hindi siya nakasabay din sa mga climber. Sinusubukan natin ng mga Pinoy na talagang lumaban. Pero alam naman talaga natin kung anong kakayahan rin sa mga taga-ibang bansa. Marvin Mandak rito, kumbaga ito na. Medyo tinapos lang niya dito. Talagang mga naisip niya dito na makatapos lang ako. Rito, masaya na ako. Ito si Marvin Mandak, binuhat na siya dito ha. Partner, ito ha. At this is talagang makikita natin ang naging pagod dito ni Marvin Mandak. At siya ho ay itatakbo natin sa atin hong mga doktor sa sobrang naging pagod ho dito ni Marvin Mandak. Ito, tinutulak ko hanggang makataas lang ho ng konti ang ating hong mga siklista. Grabe ang nagiging pagod dito. Balikan natin, Antoine Happy ho, 3 hours and 32 minutes. Etong si Nikita Shulchenko, tama ka partner, more or less 45 seconds, pero halos 50, 49 seconds ang naging pagkakaiba nila na pagdating dito sa finish line ni Antoine Happy. At ito namang si Ronnie Kita, 2 minutes and 26 seconds after. Maslin Muhammad, 2 and 49 after Antoine Happy. And 2 and 50 naman si Yusef Ibrahim. Junel Carcueva partner after 3 minutes. Marvin Mandak after 4 minutes and 6 seconds. Lunin Mikael after 4 minutes and 20 seconds. Rostom Lim after 4 minutes and 40 seconds and against Antoine Happy. At ito namang si Renz Michael Bondoc na naging pang-10 dito after 4 minutes and 41 seconds pagpasok ko.
nitong si Anton Happy dito sa Cervantes. Pagod na pagod ho ang ating mga siklista dito. At ito nakikita talaga natin ang tindi. Napakatindi ho ng nagiging pagpadyak ng ating hong mga kababayang mga Pilipinong siklistang magiting na tumatapos. At dito napakatindi ho ng nagiging suporta rin ng ating technical team. At sinisigurado nilang na itutulak nila, natutulungan dahil ang hulihong pagpadyak hanggang finish line na lamang. Totoo yan, Ghost, dahil yun talaga ang ilang iniintay rin. Gawa lang siyempre doon sa taas, doon sa baba pa lang kung saan nag-iipon na sila. Dahil nga napakahirap yung ating ruta. At saka matulin rin naman talaga yung ating peloton. At ayan pumapasok na rin ang ating mga ibang riders dito. At konting lakas na lang ang pwede talagang maibigay ng ating mga siklista. Kanina nakita natin, pagdating ng finish line, talagang bumitaw na, itong si Marvin Mandak, tama ba? Tama ba? Itong si Marvin Mandak ng Go for Gold, ang kinuha na ng ating support group at siniguradong maitatakbo sa ating mga doktor na nandirito, our team from Cardinal Santos Medical Center, ensuring the safety. At ito ang sinasabi natin, the drama within the drama. Yang pong pagtulak na yan, halos wala na talagang halos wala ng lakas pagdating dito sa finish line. Ito ating mga siklista, solid effort. This is just solid effort. Talaga namang partner, talaga namang grabing pagod ang nadaranasan ngayon ng ating mga siklista. Si Dayong John na iwan rito at nakauna si Ronald Kita. Ano kayang mangyayari sa ating polka dot jersey? Yan ang ating mga abangan dito, partner. Tahimik na tahimik buong karera. Buong karerang nanahimik si Dayong John, partner. Look at that support. Kudos to our support team, our technical officials. At ito, pumasok na ang ating ang number 91 na si Min Kyung Ho. Min Kyung Ho nakapasok na rin dito, partner. Ngunit talaga namang ibang klase, ibang klaseng drama ang ating natutunghayan. Bakit dito sa bayan ng Cervantes? Ito, itutulak na to, tutulungan na to ng ating support group. Sana makapasok ng matiwasay ang ating mga siklista. You can see nobody smiling and nobody can smile. Not even the winner, Anton Happy, partner, hindi nakangiti. Hindi nakangiti pagpasok dito sa Besang Pass. Dito sa Besang Pass Monument. Ayan parang tinuturo ang magbisikleta. Parang tinuturo ang magbisikleta ang atin ng mga maigiting na siklista pagdating dito sa finish line. Wala na lakas. Wala nang kalakas-lakas. Grabe yung ating nangyari ngayon. Lahat sila mga pagod, lahat sila groge. Pero bigla tayong nagulat sa last 10 kilometers dahil akala natin hahayaan na lang nung mga nasa breakaway, pero hindi papayag pala. Etong si Anton Happy at kasama pa niya etong si Nikita Solsingo sa kanilang grupo. And there's just so much drama, partner, we're still witnessing right here. Even our support team, ang atin mga team manager, ang atin mga magigiting na motor cyclist and all the cameraman. I have not seen this kind ng pagod, partner, na all these years na parang pagdating sa dulo, parang mga batang tinuturuan magbisikleta. Itong ating mga siklista dito. At sila nagtutulungan na whether you're wearing a different uniform, partner. Pagdating dito sa dulo, nagkakatulungan ang ating members of the contingent ng MPTC Tourism. Dito makikita natin
Ito ho, maganda hong makita to. Wala na hong lakas. At ito ho, Daniel J. Pariñas. etong si Pariñas, partner, ha? El Joshua Carreño. Si Carino ang nakita natin. Ha? Carl Monday ng Assisian Factory. Ito talaga tinulak na siya dito. Para makausad sa ahon. Alam naman natin kung gaano kahirap talaga pagdating na sa ahon yung karera. Pero talagang lalaban tayo. Oh my goodness, partner, ha? Talaga naman. Drama pa kamo ang inyong gustong mapanood. Ito, talagang tunay na laban ng buhay ito. Padyak ng buhay ng Filipino and foreign riders ang ating natutunghayan dito sa ating stage number 10. So ito, JP Kasamang Danji, kasamang White Mix. Ha? Ano pa ba ang ating aabangang kwento? At napakatindi ng ating natunghayan ngayong araw na to, partner. So para sa akin, coach, mukhang magkakaroon ng karambula